Napanood niyo ba yung kwento natin nung nakaraan na ang pamagatay ang init ng katawan ni Bessie? Kung saan kinaril at binembang-bembang ni Bessie ang boyfriend ng kanyang best friend. Feeling ko lang naman kasi itong letter sender natin today ay ang best friend na inagawa ng jowa. Kaya ang ulirang best friend natin today ay tatago na lang natin sa pangalang Rain at tatawagin naman nating Ron ang kanyang boyfriend. Mataas ang standards ni Rain pagdating sa lalaki kaya hindi niya alam kung bakit nagustuhan niya si Ron dahil lahat ng ayaw niya sa lalaki ay na kay Ron na. Dahil si Ron ay isang babaero, manginginom, sobrang daming bisyo at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At sabi nga nila, isang matinding ganap kapag napana ka na ni Cupido dahil tuluyan na nahulog si Rain kay Ron. November 29 nang sinagot niya na si Ron, ito ang napakasayang araw dahil hindi sila nag-aaway at nasa healthy relationship sila. Pero nang minsang hiniram ni Rain ang cellphone ni Ron, dito niya nakita na sobrang dami niya palang ginagamit na dummy account at sobrang dami niya rin kinakausap na ibang babae. January ng sumunod na taon, sinabihan ni Rain si Ron na mag-aral at pumasok sa ALS para makatapos siya ng high school at siya ang sasagot ng lahat ng expenses ni Ron. Kaya pumapasok ng trabaho si Rain sa umaga at paglabas niya naman sa gabi ay siya na ang magsasagot ng mga modules ni Ron. Nagpaulit-ulit lang ang ganong sitwasyon hanggang sa nakatapos na ng pag-aaral sa ALS si Ron at nag-aral din siya sa TESDA. Kaya sinuportahan siya ng husto ni Rain hanggang sa dumating ang araw ng kanilang anniversary na wala man lang siyang natanggap na regalo. Ni isang pirasong fishbowl daw ay hindi man lang siya inilibre ni Ron. Ang pinakamasakit pa ay hindi man lang nito naalala ang kanilang anniversary. Pero pinalagpas na lang yun ni Rain dahil ang katwiran ni Ron ay may problema siya sa kanyang pamilya. December ng taon din na yon, habang rest day ni Rain, tumawag sa kanya ang kanyang best friend na itago na lang daw natin sa pangalang Ina. Tinanong siya ni Ina kung pwede daw ba siyang tumuloy muna sa bahay nila Rain dahil sinasaktan daw siya ng boyfriend niya. Tuluyan na kasi nakipaghiwalay si Ina sa kanyang boyfriend at nakikiusap siya kay Rain kung pwede daw bang makituloy sa loob ng isang buwan habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Pumayag naman si Rain dahil awang-awa siya sa kanyang kaibigan, pero simula nang lumipat sa kanila si Ina ay palagi na rin nagpupunta si Ron sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman si Rain dahil naging malapit sa isa't isa ang kanyang boyfriend pati na rin ang kanyang best friend at hindi niya ito ikinabahala. Pero sa sobrang komportable ni Rain, hindi niya namalayan na ito na rin pala ang simula ng kanyang pagbagsak. Dahil bigla na lang umamin sa kanya si Ina na buntis na pala siya at ang boyfriend ni Rain ang ama. Kaya sa sobrang galit ni Rain sa kanyang kaibigan, pinalayas niya si Ina at pinutol niya na ang lahat ng komunikasyon nilang dalawa dahil wala na siyang pake. Mahigit isang buwan hindi nakapagtrabaho si Rain dahil puro inom at iyak na lang ang kanyang ginagawa hanggang sa isang araw na nagising na lang siya na naka-admit na siya sa ospital. Nakita ni Rain na umiiyak ang kanyang mama sa tabi niya at gumuho na lang ang mundo ni Rain nang malaman niya na buntis pala siya at nalaglag ang bata. Kaya pakiramdam na lang ni Rain na napakahina niya at parang patapon na ang kanyang buhay kaya halos isumpa niya si Ron at si Ina. Sinusumpa ko talaga ang ahas kong kaibigan pati na rin ang boyfriend ko na walang kwenta nung mga panahon na yon dahil sobrang galit lang ang nararamdaman ko para sa kanila hanggang sa ngayon. Mag-iisang taon pa lamang nakalipas pero sila ay naka-move on na at masaya na ang kanilang pamilya habang ako ito naiwang mag-isa. Mag-isa ko na lang iniiyakan ng anak kong nawala na hindi man lang naalagaan sa mga bisig ko kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman siya humihingi ng payo pero para sa akin baka hindi si Ron ang taong nakalaan para sa'yo, baka tadhana na rin ang gumawa ng paraan para magkalayo kayong dalawa. Hayaan na lang natin na ma-stress si Ina kay Ron dahil ikaw na rin naman ang may sabi na sobrang dami niyang bisyo at babaero pa. Alam niya super dami nating ganitong kwento kaya pakicheck na lang si Bessie dahil baka ikaw na yung susunod na letter sender.